Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate Tarikad upang makatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, pakiclick ka ng subscribe button at notification bell po na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify ka sa atin pong mga bagong videos na ina-upload araw-araw, mga reaction videos, analysis hinggil sa mga pang-araw-araw na kaganapan at nababalitaan ng po natin Mapa Itbulaga or Showbiz Update. So, ito na nga, para po sa gabing ito, mainit natin pag-uusapan ay pumapatungkol naman dito po sa kalabang show na kung saan tira ramdam na nga po ang bagsik ngayon ng Itbulaga. Kasi naman, 'di ba, ang Itbulaga kahit naman po anong gawing pang-down at kahit po lumubog pa ang kanilang ratings ay hindi po nila mapapatumba. Kasi ang Itbulaga ay makakabangon at makakabangon na kung saan siya na pong naging buhay ng Itbulaga mula noon. Nang dami na po nilang programa na naging katapatan, pero andyan pa rin po sila. So napakarami pong pagsubok na pinagdaanan ng Itbulaga, and ngayon pa ba sila susuko? Ang dami pong nagpatunay ng kanilang pagmamahal sa Itbulaga nang lumipat po ito sa TV5. But before that, so narito po pala ang ilang komento ng ating pong mga viewers na nakaraan nating update mula kay Sir Roy Mesiano Mogol. Bakit hindi maibalita ng GMA yung tungkol sa dalawa nilang independent contractor na nang molestya kay Sandro Mulak? Pero yung ABS-CBN, ibinalita. Nako, alam niyo na, Sir Roy Mesiano Mogol, tinatanong pa ba yan? Siyempre, kapag kakasiraan po ng kanilang station, ay hindi po nila ibabalita yan. Kaya nga po, bugbog sarado yung tagline ng 24 oras parate sa mga netizens. Yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan daw, serbisyo lang, na totoo. Pero hindi naman daw ito pinapatunayan. Kasi yung mga ganitong balita, hindi daw po nila binabalita. Parang yung dati, yung maugong po pinag-uusapan yung kay Arnold Clavio. Naging po yan trending din sa social media mga nakaraang taon. Pero hindi po nila ibinabalita. And ang mga tao ay nangangalampag sa kanila, pero still baliwala lang or deadma lang ang GMA. Samantala, para naman sa sentro ng ating balita ngayong gabing ito about po sa Itbulaga at sa kalaban po nitong show. So, alam naman po natin, Kadarikats, kung papaano po hilahin at mag-double time ang mga bashers para siraan ang Itbulaga. Mukhang mapapagod na lamang po sila sa kanilang ginagawa. Wala pong nangyayari dahil ang Itbulaga po ay sa pag-angat pa po lalo ang resulta. Kaya naman pong gawin ng mga bashers, state defenders, sa pangbabato sa Itbulaga, panghihila nila sa Itbulaga, paninira nila dito, hindi po patitinag ang EB. And hindi ko po ikakaila, mga kadarbicads, sa talaga naman pong tinalo sa ratings ng Showtime ang Itbulaga ng ilang buwan. Ilang buwan lang naman, mga kadarbicads, mula nung lumipat po sila dito sa GMA 7. So, malaki ring impact yun for sure sa TVJ. Pero ang kagandahan naman kasi yung advertisers po nila ay hindi po sumusuko at hindi po bumibitaw sa Itbulaga. Talagang ang dami pa rin pong pumapasok, ang dami pa rin pong advertisers ng EB, ng kanilang mga commercial, major sponsor ng programa. Pero after ilang buwan na pamamayagpag nga po ng kabila ng ratings po ng Showtime, eto naman po na tayo po'y muling nakakabawit, nakakabangon. Ramdam nga po natin, so kahapon binalita ko nga po sa inyo yung tungkol po sa live viewers na kung saan ramdam po natin yung taas
ng live views natin kahapon. Pumalo po ng 100k ang viewers nila. And muli, nais ko pong magpasalamat talaga po sa mga netizens, sa mga viewers ng EB kahapon na nanood sa It Bulaga. Pati na rin po sa ilang bashers na sumisilip po sa EB. Maraming salamat na rin sa inyong pagiging masyadong dilulo. At kayo po ay nandyan na sumisilip sa EB. So, dagdag po kayo sa success palalo ng It Bulaga. Anyway, ayun na nga, kung mataas po tayo kahapon, parang siyang baba naman po ng viewers ng Showtime. Well, tumaas din naman po sila mga Cadaver Cards, no? Pero hindi po nila na-maintain yung mataas na viewers and lumagapak po sila to the point na naging malaki yung lamang ng It Bulaga. Well, panahon lang naman yan mga Cadaver Cards, no? And eto, at may nasagap naman po tayong balita na kung saan ay magre-reformat magre-reformat ang It Showtime ng kanilang programa dahil ramdam nga po nila na parang nawawala na po o natatamlayan na ang mga viewers nila sa kanila. Kaya kinakailangan nila na mag-reformat. Meron nga po akong nabasa na sabi ay nadadaig sila ngayon ng EB dahil nga sa ang EB ay napakasiglang panoorin ngayon. Samantalang naboboring na dito sa talk show na hindi na daw noon time show parang talk show na itong Showtime. Pero ang masaklap po dito sa lumalabas na balita is meron pong mga matatanggal at papalitan na host sa pag-re-reformat pong gagawin ng Showtime. Sabi nga po dito, breaking news, It's Showtime magre-reformat ng mga host. Sikat na sikat ngayon ang balita mula sa Energy FM 106.7 tungkol sa noontime show na It's Showtime. Ayon sa mga lumalabas sa balita ay magkakaroon ng mga pagbabago sa line-up ng mga host ng nabanggit na programa. Ang mga pagbabagong ito ay tila naglalayong i-update ang itsura ng programa at magbigay ng panibagong sigla sa mga manonood. Panibagong sigla. So, ito kaya yung sinasabi ng mga netizen na naboboringan na sila dahil mukhang hindi na siya noontime show, kundi talk show na lang. Ang pagkakaroon ng bagong mga host sa It's Showtime ay tinutukoy na isang matalinong hakbang. Lalo na kung isa sa alang-alang ang lumalapit na kompetisyon sa mga noontime show. Ang pagbabago sa host line-up ay naglalayong bigyan ang programa ng bagong likha na mas nakakaakit sa mga manonood at siguradong magiging kapanapanabik para sa mga taga-subaybay. Ang mga detalye tungkol sa pagbabago ng mga host sa It's Showtime ay isang mainit na paksa ng usapan sa social media at iba pang mga platform. Ang mga taga-subaybay ng programa ay abala sa pagbibigay ng kanilang opinyon at reaksyon sa mga posibleng bagong host na magpapalakas sa show. Ang mga speculation at balita ay mabilis na kumakalat. Kaya't hindi na nakakagulat na ang mga ito ay nagiging pangunahing paksa ng mga chika sa mga radyo at online forums. Samantala may dagdag chika naman si Element Entertainment. Isang blind item po ito na maaring dahilan ng pagre-reformat daw ng isang noontime show. So doon sa nabasa nating article ay puro kaya magre-reformat para daw mas mapaganda. Pero dito kay Element Entertainment ay meron po siyang ichinichika naman na maaaring dahilan ng pagre-reformat ng programa ng isang programa since ito po ay isang blind item.
Blind item update. Sabi nga niya dito, gaano kaya katotoo ang balitang magre-reformat na daw ang isang kilalang variety show? Sa isang digit na balitang inilabas ng isang sikat na FM station, nag-umpisa na daw ang pagpapalit ng host at maaari pang masundan. Ang pagre-reformat daw na ito ay para maging updated ang look ng programa at mas lalong umangkop sa time slot since ang mga tao ay kumakain ng tanghalian. Mukhang hindi rin nagustuhan ng management at karamihan sa mga manonood ang pagtaas ng kilikili na isang host at pagkuyog nila sa isa nilang host sa harapan pa naman ng mga bata. Wala kasing pasintabi sa mga nagtatanghalian. Tila kawala ng respeto sa mga kumakain. Isa pang possible factor kaya ire-reformat ang programa ay dahil sa kapansin-pansing pagbaba ng ratings nito sa main channel nila ngayon na leading brand at halos wala na din pinagkaiba sa current ratings ng katapat nilang programa. Nakakalungkot naman kung matutuloy ito, lalo na para sa kanilang madla. Mukhang itataon pa sa kanilang anniversary. Well, kung ang management na mismo ang nagpasya, wala tayong magagawa. So, kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol na naman dito? Paki-comment nga lang po dyan sa baba na inyong reaksyon at opinion. At kung nagustuhan niyo naman ang ating update sa gabing ito, maaari lamang na inyo pong pindutin na subscribe button and notification bell para sa iba pang mga balita.